Naranasan mo na ba yung feeling na parang may buhangin sa loob ng tuhod mo? O di kaya yung parang kumakalog, parang luluwag yung tornilyo kapag naglalakad ka? Kung oo, you are not alone. Tara, alamin natin kung ano ba talaga ang kwento sa likod niyan. So, yung pakiramdam na yan, madalas yan ay sign ng isang condition called osteoarthritis. At teka muna, hindi to yung simpleng wear and tear lang na sinasabi nila dahil tumatanda ka na. No, may mas malalim na nangyayari dyan sa loob. Okay, para mas madali i-breakdown natin yung pangalan. Osteo, ibig sabihin yan, buto. Art, yan yung joint o kasukasuan. At yung dulo, itis, yan ang keyword, inflammation o pamamaga. So in short, ang osteoarthritis ay pamamaga ng buto at cartilage sa joints. At yung inflammation na yan, tandaan nyo yan, kasi yan ang kontrabida sa kwento ng tuhod natin. Sige, let's go deeper. Silipin natin kung ano ba talagang nagaganap sa loob mismo ng tuhod mo. Isipin mo na lang yung joints natin, parang yung isang perfectong makina, di ba? Dapat well-oiled para smooth ang galaw. Okay, so sa isang healthy joint, yung dulo ng mga buto natin, may cover yan. Isang makinis na tissue, yan yung tinatawag na articular cartilage. Tapos meron pang synovial fluid. Ito yung parang langis ng makina, yung pampadulas. Pag kumpleto yan, grabe, ang ganda ng galaw. Walang friction, walang sakit. Pero dito napapasok ang problema. Sa osteoarthritis, yung cartilage, yung protective layer na yon, nasisira siya, numinipis. Kaya anong nangyayari? Yung mga buto, wala nang harang. Buto sa buto na yung nakikiskisan. Aray, di ba? Yan yung nagiging sanhi ng friction, ng pamamaga at syempre, yung sakit na nararamdaman mo. But wait, di ba dapat nagre-repair yung katawan natin? Well, yes, meron tayong sariling repair crew sa loob ng cartilage. Ang tawag sa kanila, chondrocytes. Sila yung mga special cells na ang trabaho ay mag-maintain ng balance, tagasira ng luma at tagagawa niyang bago. Dito nagkakatalo sa osteoarthritis. Nawawala yung balance, yung repair crew natin, yung mga chondrocytes, hindi na nila kinakaya. Kumbaga, mas marami yung nasisira kaysa sa nagagawa nilang bago. So anong resulta? Net loss, unti-unting naubos yung cartilage. And by the way, importante to ha, madalas kasi napagkakamalan. Iba ang osteoarthritis or OA sa rheumatoid arthritis o RA. Mabilis na comparison. Sa OA, yung paninigas sa umaga, usually less than an hour lang yan at mas masakit kapag kumikilos ka. Sa RA naman, yung morning stiffness mas matagal at common yung talagang namamaga at masakit na joints. Okay, so ang tanong ngayon, bakit ba nangyayari to? Sino ba yung mga mas tinatamaan? Let's find out. Baka isa sa mga risk factors na to, unfortunately, ay para sa'yo. Number 1, and this is the biggest factor, edad. Age. Isipin mo na lang for decades, ginagamit mo yung tuhod mo. Sa paglakad, pagtakbo, pag-akyat baba, natural lang na yung cartilage, parang gulong ng sasakyan, mapupudpud din over time. Pangalawa, sobrang timbang or obesity. Alam mo ba, every extra kilo sa katawan mo, nagiging ilang kilong dagdag na puwersa yan sa iyong tuhod sa bawat takbang. Imagine mo yung stress na dinadala ng joints mo. Siyempre, this extra stress, pinapabilis niya ang pagkakasira ng cartilage. Next, dating injury. Kung na-injure ka na dati, let's say na-sprain yung tuhod mo nung nagbabasketball ka years ago, mas mataas ang risk mo. Bakit ka mo? Kasi yung inflammation na nangyari noon, kahit gumaling ka na, pwedeng nag-iwan yan ng pagbabago sa joint mo, making it more vulnerable later on. And hindi lang yan, may iba pa of course. Pwedeng nasa lahi, yung genetics. Minsan naman dahil sa trabaho or sports, yung paulit-ulit na stress sa joints. Pati na rin pala yung ilang neurologic disorders or even side effects ng gamot. It's quite complex. Okay, so parang ang bigat ng mga nalaman natin, no? But here's the good news. Huwag kang panghinaan ng loob dahil may mga paraan para lumaban. May magagawa tayo para i-manage ito. Meron tayong action plan na pwede mong simulan ngayon din. So ano itong 5-step action plan? Simple lang. Number 1, panatilihin ang healthy weight. Super importante yan para mabawasan yung stress sa tuhod. 2, mag-ehersisyo pero yung low impact ha, like walking or swimming. 3, ingatan ang postura, proper body mechanics, ika nga. 4, kumain ng mga pagkaing anti-inflammatory. And 5, at napaka-importante nito, alamin kung kailan ka dapat humingi ng tulong. At ang punto dito, lahat yan nasa kamay mo.
You can start today. Speaking of getting help, let's talk about that. Kasi yan ang isang crucial step, di ba? Kailan ba talaga yung time na kailangan mo nang sabihin na, okay, I need to see a doctor? So I'm asking you, kailan ka ba dapat magpatingin? Pag-isipan mong mabuti yung mga nararamdaman mo recently. Does any of this sound familiar? Kung yung sakit ay sharp, aching, kumikirot, o di kaya may parang burning sensation sa joint mo, yung paninigas na bumabalik sa gabi pagkatapos ng maghapon, o yung sakit na grabe, lalong lumalala kapag matagal kang nakatayo o naglalakad. Kung check ka dyan, yan na. Yan na yung mga red flags. Signs na yan na you need to see a professional. And of course, please remember, lahat ng pinag-uusapan natin dito ay para sa kaalaman lang. This is for informational purposes only, okay? Hindi ito pwedeng ipalit sa professional medical advice. Napakahalaga pa rin na kumonsulta kayo sa inyong doktor. Sila lang ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at treatment plan para sa inyo. Kasi at the end of the day, your health is the most important thing. Thank you for watching Carl Presa. Don't forget to like, share, and subscribe.